Magandang araw! Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang FLM TV Network at Mindanao Daily News Network na maghatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Para sa kanaunahang Tri-Media News Program, ito po ang Pilipinas Update Global. Para sa pandaigdigang balita, tigil putukan sa pagitan ng Israel at Iran, bahagyang umiiral. Isang ceasefire na pinamagitanan ng Estados Unidos ang kasalukuyang umiiral sa pagitan ng Israel at Iran matapos ang ilang linggong matinding palitan ng airstrike at missile attacks. Ayon sa isang ulat mula sa US Intelligence Community, ang isinagawang pag-atake ng Israel ay bahagya lamang na nakaantala sa nuclear program ng Iran ng ilang buwan. Malayo sa paunang pahayag na ito'y ganap na nasira. Sa kabila nito, pinapanatili ng Iran ang paninindigan na hindi sila naglulunsad ng missile operations at bukas sila ngayon sa diplomatikong usapan. Ang mga bansang tulad ng Pransya, European Union at United Nations ay nananawagan ng mapayapang resolusyon sa pamamagitan ng muling pagbabalik sa negosasyon upang maiwasan ang muling pagputok ng kaguluhan sa gitnang silangan. NATO Summit 2025 nagsimula na sa The Hague sa gitna ng pagtaas ng tensyon. Sa lungsod ng The Hague sa Netherlands, sinimulan na ang taon ng NATO Summit na dinaluhan ng mga pinuno ng bansa sa gitna ng umiigting na global tensions. Isa sa mga pangunahing panukala sa pagpupulong ay ang mungkahi ni NATO Secretary General Mark Rutte na itaas sa 5% ang GDP ang defense spending ng bawat kasaping bansa. Marami sa mga European leaders ang sumang-ayon habang sina Ukrainian President Zelensky at Denmark ay nananawagan ng agarang implementasyon. Ang US President na si Donald Trump ay pinuri ni Rutte para sa kanyang matapang at mabilis na aksyon sa Iran, ngunit hindi maikakaila ang agam-agam na ilang miyembro ukol sa paninindigan ng Amerika sa Collective Defense Clause ng NATO o Article 5. Bukod sa Iran at Russia, tinalakay rin ang summit ng mga banta ng cybersecurity, pandaigdigang ekonomiya at ang paparating na kasunduang pangkalakalan at depensa. Presyo ng langis bumagsak matapos ang ceasefire. Merkado pumabor sa positibong outlook. Matapos ang pahayag ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran, bumagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang WTI crude ay bumaba ng 3.2% sa $66.30 bawat bariles. Ang Brent crude ay bumagsak ng 3.4%. Ang pagbaba ng presyo ay bunga ng pag-asa ng mga mamumuhunan na hindi na maapektuhan ang supply ng langis sa Strait of Hormuz, ang pangunahing daanan ng langis mula sa gitnang silangan. Kasabay nito, tumaas din ang stock futures sa US. Senyalis na positibo ang pananaw ng merkado sa panibagong katahimikan sa rehiyon at potensyal na economic recovery kung magpapatuloy ang tigil putukan. Matapos ang 12 araw na digmaan, tumigil na ang labanan sa pagitan ng Israel at Iran. Isang mabilis ngunit matinding sagupaan ang naganap sa pagitan ng Israel at Iran nitong Hunyo na tumagal ng 12 araw. Natapos ito sa isang hindi inaasahang tigil putukan. Nagumpisa ang tensyon ng atake ng Israel ang mga pasilidad ng nuklear ng Iran noong June 13. Gumanti ang Iran gamit ang mga drone at ballistic missiles, kabilang na ang isang strike sa isang base militar ng US sa Qatar. Bagamat wala pang opisyal na kasunduan, kinilala ng mga analista ang digmaan ay mas teknolohikal kaysa tradisyonal. Nakaangkla sa intelligence, cyber warfare at air dominance. Ikinabahala ng mundo ang posibleng paglala, ngunit natapos ito agad.
Ayon sa mga eksperto, maaaring magbago ang power dynamics sa gitnang silangan sa mga darating na buwan. Historikong kasunduan, Trump nagtagumpay sa pagtatapos ng sigalot ng Rwanda at Congo. Sa Africa, isang makasaysayang kasunduan ang nilagdaan ng Rwanda at Democratic Republic of Congo na tinulungan ng Estados Unidos sa pamumuno ni Pangulong Donald Trump. Aabot sa 6 na milyong katao ang nasawi sa kaguluhan sa rehiyon sa nakalipas na dekada. Kabilang sa mga kasunduan ay ang pagtigil sa suporta sa mga armadong grupo gaya ng M23 at pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya. Bagamat maraming umaasa sa positibong pagbabago, nananatiling hamon ang implementasyon lalo na sa pagsubaybay at accountability sa mga rebelde. US-China trade deal nagbigay luwag sa ekonomiya. Isang bagong kasunduan sa kalakalan ang nilagdaan sa pagitan ng Estados Unidos at China na inaasahang magpapagaan sa ilang taong tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Inanunsyo ni Pangulong Trump na muling ipagpapatuloy ng China ang pag-export ng rare earth minerals kapalit ng muling pagbubukas ng tech trade mula sa Amerika. Nagkaroon ng positibong reaksyon ang merkado. Tumaas ang stock indexes ng US habang pansamantalang ipinagpapaliban ng dalawang bansa ang kanilang tariffs sa loob ng 90 araw. Natatagal hanggang July 8 ng kasalukuyang taon. Ayon sa mga analis, ito ang maaaring simulan ng mas malawak na kasunduan sa hinaharap. At para sa local news mula sa Pilipinas, 34 na nawawalang sugarol, posibleng itinapon sa lawa ng Taal. Imbestigasyon, pinalawak. Pinalawak ng mga otoridad ang kanilang imbestigasyon sa lawa ng Taal matapos lumitaw ang testimonya ng isang suspect na si Totoy na nagsabing may higit sa 100 bangkay ang maaaring nasa ilalim ng lawa. Kabilang sa mga ito ang 34 na nawawalang sugarol na huling naitala sa pagitan ng April 2021 at January 2022. Ayon kay Totoy, ilang individual na sangkot sa online sabaw ang pinanghihinalaang ng daya at pinaslang saka itinapon sa lawa. May mga ulat na ilang drug lord din na umano ang sinama sa mga pinaslang. Agad naman nagpadala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ng mga diving team upang magsagawa ng search and retrieval operation. Hinimok ng mga pamilya ng mga nawawala ang gobyerno na huwag ng ipagpaliban ng paghahanap at ituloy ang paghatid ng hustisya. Kahit ilang taon na ang lumipas, karapatan pa rin naming malaman ang nangyari ayon sa isang kaanak ng nawawala. Marcos, nagpatupad ng cabinet reshuffle, ilang tagapayo, sinibak sa gitna ng pagsisikap na palakasin ang pamumuno at pamamahala. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapanatili sa 6 na pinuno ng mahalagang ahensya ng gobyerno: GSIS, Land Bank, Development Bank of the Philippines, National Irrigation Administration o NIA, Philippine Charity Sweepstake Office o PCSO at PhilHealth.
Gayunman, sinibak ni Marcos ang 3 presidential advisors mula sa tanggapan ng Legislative Liaisons Office, Military and Police Affairs at PNOC Renewable Corporation dahil umano sa administrative reorganization. Inaasahan na magdadala ito ng mas epektibong koordinasyon sa pagitan ng Malacanang at ng pangunahing institusyon. 8 na ang OFWs na nasaktan sa gitnang silangan, ilang Pilipino pinauwi na. Israel, Iran, lumala ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa mga Pilipinong manggagawa matapos kumpirmahin ng Department of Foreign Affairs or DFA na 8 na ang Pilipino na nasaktan sa mga airstrike at gulo sa pagitan ng Israel at Iran. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, 7 sa mga sugatan ay nakalabas na ng ospital habang isa pa ay nasa intensive care unit o ICU. Samantala, 88 Pilipino ang nawala ng tirahan dahil sa pinsala sa kanilang mga tinitiran at 26 ang nagsumite ng kahilingan na makauwi na sa Pilipinas. Inanunsyo rin ng DFA ang pagtaas ng Alert Level 3 na nangangahulugang voluntary repatriation ay pinapayagan na. Inaasahang darating sa bansa ang unang batch sa mga repatriates sa susunod na linggo. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach. Philam TV. For Philams, by Philams, on Free TV. The only channel available on Free TV without any subscription, also available on digital platforms such as Roku, Amazon Fire TV, WCE TV, Facebook, and YouTube. Wherever you are, stay connected to your roots with Philam TV. Visit our website, www.philamtv.us. Hiniling ng mga prosecutor buong impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Minungkahi ng mga taga-usig ng mababang kapulungan na magpatuloy ang buong impeachment trial laban kay pangalawang Pangulong Sara Duterte sa Senado dahil sa mabigat na paratang na nangangailangan ng matinding pansin. Ang mga paratang ayon sa mga dokumentong isinumite sa isang impeachment court sa Senado, misuse ng public funds, kapwa bilang Vice Presidente at dating kalihim ng edukasyon, pagbanta ng pagpatay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama ang unang ginang at ang Speaker ng Kamara. Batay sa kanyang unang sinabi noong nakaraang Nobyembre, inilatag naman ni VP Duterte ang kanilang legal na tugon noong Hunyo 23 kung saan iginiit niyang walang makatwirang batayan ang impeachment complaint. It is nothing more than a scrap of paper. Hindi ito dapat ituloy dahil lumalabag sa constitutional rule na bawal ang higit sa isang impeachment complaint sa loob ng 1 taon. Panawagan ng mga prosecutor, the severity of the charges leaves the room for technical evasion. To reinforce justice to individual regardless of rank of influence stands above the law. Sinabi rin nila na malinaw ang kanilang ebidensya at hindi ito lamang technical na argumento kay Duterte ang ginagamit upang umiwas sa paglilitis. Lindol na may lakas na 6.1 tumama sa katimugang Pilipinas. Noong Sabado ng umaga, June 28, 2025, isang malakas na lindol na may magnitude 6.1 ang yumanig sa katimugang bahagi ng Pilipinas, partikular sa karagatang malapit sa Sarangani, Davao Occidental. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PhilVox, yumanig ito ng 7:07 ng umaga at may lalim na 79 km. Tumutukoy ito sa tectonic na pinagmulan ng lindol.
ang lakas na idinulot ng epicenter, 05.06 degrees north, 126.12 degrees east, humigit kumulang 85 km tibok silangan ng Sarangani Island, Davao Occidental. Lalim na 79 kilometers, kaya't hindi ito napalapitan ng tsunami. Intensity 5 ang naramdaman sa Glan at Malungon, Sarangani, Pantukan, Davao de Oro. Intensity 4 ang naramdaman sa Alabel, Kiamba, Malapatan, Sarangani, General Santos City, Tupi at Coronadal, South Cotabato, Davao City, Santa Cruz, Davao del Sur, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Moncayo, Davao de Oro. Intensity 3 naman ang naitala sa ilang bahagi ng South Cotabato, Davao de Oro at Davao del Sur. Walang inuulat na matinding pinsala o nasawi. May naunang initial report mula sa PhilBox na nagsabing magnitude 6.9, subalit binawasan ito ng ahensya sa 6.1 sa kanilang 8:12 a.m. update. Kahit walang tsunami threat, nagbabala ang PhilBox sa posibleng hindi pangkaraniwang pagbabago sa taas ng tubig dagat malapit sa baybayin ng Davao Occidental at Karatig, Lalawigan. Nag-evacuate pansamantala ang mga estudyante at manggagawa mula sa kanilang mga gusali sa Davao City bilang pag-iingat. Aktibo ang mga lokal na pamahalaan ng Davao City at Davao Occidental sa pagsusuri ng kanilang mga gusali at infrastruktura. Patuloy ang PhilBox sa pagmamanman at naghahatid ng babala sa publiko hinggil sa posibilidad ng aftershocks. Para sa mga balitang pangpalakasan, PBL on tour Summer League mag-uumpisa na sa June 22. Inanunsyo ng Premier Volleyball League or PBL na magsisimula na ang kanilang pre-season tournament na PBL on tour sa June 22. Layunin ng liga na umabot ang mas maraming manonood sa labas ng Metro Manila habang binibigyan pagkakataon ang mga kupunan na masubukan ang kanilang lakas bago ang opisyal na Invitational Conference. 12 kupunan mula sa iba't ibang reyon ang kalahok, kabilang ang mga powerhouse teams tulad ng Creamline, Chocomucho at Petrogas. Ayon sa organizer, inaasahang dadagsain ng fans ang mga provincial venues ng liga. Bini, tatapusin ng Biniverse World Tour 2025 ngayong linggo. United States at Canada, tatapusin na ngayong linggo ang Rising P-Pop Girl Group na Bini, ang kanilang matagumpay na World Tour na Biniverse. Nagsimula ito noong February 2025 sa Philippine Arena sa Bulacan at tumuloy sa iba't ibang bansa kabilang ang Japan, South Korea, US at Canada. At yan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Para sa Pilipinas Update Global, sa ngalan ng aming Tri-Media News partner FLM TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. And let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo!